Alright. Wala yung wala. So again, good morning po sa ating lahat. So welcome again to our Hope Church. So whether ang iba dito, majority is naman is umattend na yesterday, last week. And we are also excited for the newcomers either this week or for the coming Sunday of our celebration. So, ano naman, masyadong tayo malalayo pero give, high five sa mga nagising. Kahit galing date or galing hamaka, mga galing tanay. So, praise God for showing up. So, we are in the second week of our celebration and nakakatuwa pong makita na nagpapatuloy ang Lord sa vision and mission niya, which our vision and mission is to love God, make disciples, and bring hope and purpose sa mga taong makakasalamuhan natin sa pamamagitan ng ating Diyos. So as we open this celebration, let us hold on to the promise of God in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So tayo po ay tumayo at maniwala na sufficient ang biyaya ng Lord sa araw-araw. Tayo po ay tumayo at manalangin. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa araw na to, Jesus. Thank you sa presensya, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Kami ay katagpuin mo ngayon, Jesus, na lahat, Lord, ng gagawin namin sa umaga na to ay papuri lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. As we open, so let's celebrate the God of Hope together. Thank you. So, again, magandang umaga po sa lahat. Yan, good morning po sa mga bagong dating and talaga namang tumutugon ng Panginoon dahil nandito po kayo muli at para makasama namin for this celebration again. And yun po, as I share yung word na nabasa ko rin kagabi, this is my devotion po nung bago ako matulog. And it's in 2 Samuel chapter 8. So, it is all about David's life, King David. So, ito sa 2 Samuel chapter 8, 14b, the Lord made David victorious wherever he went. So, background lang po, who is King David? King David is, isa siyang bata, kung kilala niyo si Goliath. Yan. So, siya ang tumalo kay Goliath nga naman. So, isipin niyo kung gaano siya naging achiever bata pa lang. And, as he grows old, andun pa rin yung paggabay sa kanya ni Lord na maging successful in every field na binigay sa kanya. It's either nag-handle siya ng war or naging taga-musician siya ni King Saul. So, everything na ginawa niya, talagang binibigay sa kanyang magiging victorious siya. Yun yung dineclare sa kanya ni Lord. And, ayun po. Also, dito ko na-realize na bakit nga ba nagiging successful si David? And isa dun sa mga is David brings back in worshiping God with his gifts. So, doon natin makikita kung paano nagbibigay ng worship si David na all in, all out siya magbigay ng worship sa Panginoon. And that's the number one formula para maging successful tayo in life is that we align our decisions, our thoughts and everyday Panginoon na ibibigay natin sa Panginoon. And ayun, as we sing this Malayang Malaya, I just remind you guys na Malayang Malaya tayong purihin ng ating Panginoon. It's free, walang bayad. So, ibigay na natin ang lahat. So, come on, let's sing, church. Yan. Malaya, Malaya, Malayang Malaya. Malaya, 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 Malaya. Malaya, 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 Malaya. Malaya, Malaya, Malaya,
natin, sumigaw! Kakasabi na po sa kanta. So ngayon, kapag sinabi na malaya, sumigaw, woo! Okay, isa pa nga ba? Malaya, sumigaw, woo! Alright! Malaya, sumayaw! Sayo tayo guys! Malaya, lumundag! Kapag malaya, lumipad! Sama po! Malaya, sumigaw! Woo! Malaya, sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Isa pa po! Malaya, sumigaw! Woo! Malaya, sumayaw! Malaya, lumipad! Malaya, lumipad! Malaya, sumigaw! Woo! Malaya, sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Muli pa po. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sama po. Hallelujah, Lord. Kapangyarihan ng Diyos ay aming nararanasan. Palapakap po namin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord, oh God. Lord, as we worship you, oh God, patuloy, oh God, na mararanasan namin ang sukdulang biyaya mo, Panginoon, sa lugar na to, Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sing. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng tambag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklayan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Huli. Habang hindi karapat-dapat, magkukulan ang haba, at wagas mong pagsinta. Come on, church. Patuloy natin pakinggan yung mensahe ni Tata. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karunungan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kawiran na kahit minsan di na mahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Patuloy natin damhin yung kanta na kahit hindi tayo kamahal-mahal, patuloy pa rin tayong minamahal ng Panginoon. And that's the word na kailangan natin i-worship yung Panginoon. Kasi hindi siya conditional. Laging unconditional love yung binibigay ni Lord sa atin. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ang habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking
we worship you, O God, in this place. And Lord, kahit Panginoon, mayroong ingay sa labas, Panginoon, kahit onti ang mga tao dito, Lord, we worship you, O God, in this place, O Father God. At maraming salamat, O God, for sustaining us, O Jesus. And Lord, ikaw ang patuloy na mangusap sa puso namin, Father God, ngayon, O God. And as we heard yung message mo, Panginoon, as we hear your message, O God, through our pastor, Panginoon, Pastor Mirka, patuloy mo siyang ingatan at gabayan, O God, and ikaw ang patuloy na makita ng mga tao, Panginoon, ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Father. We worship you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po. Morning po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan, hello po. Sige, before we start, meron akong may katabi naman lahat, no? So sa katabi ninyo, I want you to share your thank you Jesus this week. Ayan, sige. So kung may katabi ka, very quick, 2 minutes, ibahagi mo naman sa kanya ano yung pinaka-pinagpapasalamat mo sa Panginoon sa linggo na ito. Ayan, sige, for 2 minutes, go. 2 minutes na ha. Ano thank you Jesus mo this week? Nakakatuwa na. Parang ngayon lang kayo nakapag-usap ng mga thank you Jesus niyo. Dapat pinag-uusapan yan. Sige. Sige, ituloy nyo yan mamaya. Mukhang madami yan. No? Once again, good morning, church. A hopeful Sunday to everybody. So, how I wish naririnig ko yung mga thank you Jesus ninyo. Kamusta po kayo? Hindi ko man marinig ang sagot isa-isa, pero I just want you to know na masaya talaga ako na kamusta. And I just declare so much hope from the Lord ang maranasan natin lahat, especially today. Naway ang umaga po na ito ay maging kapahingahan ng bawat isa. Amen. Let's give God praise. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas naman na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. That is the clap that God deserves. So are you ready for the word, church? Are you ready for the word? Lagi ko siyang tinatanong, no? Kahit pangalawang Sunday pa lang natin. Bakit? Kasi as we receive the word of the Lord every morning, it is actually our heart's desire na maging handa sa kung ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon. So, meron po akong tanong sa inyo. Pagka po narinig nyo ang salitang blessed, ayan, ano po ang naaalala o naiisip ninyo? Pag narinig nyo yung salitang blessed, pinagpala. Ako laging ginagamit personally yung blessed life. Kasi mahalagang ina-acknowledge natin or kinikilala natin na lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Kung may titingin sa buhay mo, sa tingin mo, paano niya sasabihin ang bless naman ni Diana, ang bless naman ni Brian, ang bless naman ni Riggs? Paano mo makikita or paano mo masasabing ang ibang tao ay nakikita na ang buhay mo ay isang pagpapala? Pwede bang stability? Dahil ba mukhang komportable buhay na ito, lagi naka-lipstick tsaka eyeliner, di ba? Or kaya good health, nagkaubot-sipon at lahat siya, hindi siya tinatablan. Napaka-favorite ka ni Lord, mga ganon. Ano pa? Full bank account? Ay, sana naman lahat tayo full bank account. Yung kung hindi nakasya sa isang bangko, lilipat na natin sa iba. Ganun ba ang ibig sabihin ng blessed sa atin? Or being comfortable? Pwede, right? Being comfortable is also pwedeng sabihin na pinagpala ang buhay natin. O di naman kaya being in control. Meron kang kakayanan mag-no. Hindi mo kailangan maghanap buhay everyday kasi may option kang humiga lang. Yun ba ang pinagpala sa atin? So, ano pa ba? Kayo sa sarili nyo, sa mga upuan po ninyo ngayon, paano nyo po masasabing pinagpala ako? Kasi lahat tayo naniniwala ko may kanya-kanyang sagot. Pwedeng pinagpala ako sa asawa ko. O, diba?
Pinagpala ako sa boyfriend ko. Pinagpala ako sa trabaho ko. Pinagpala ako sa spiritual life ko. Madaming dahilan para masabi natin na pinagpala tayo. Pero naisip ko po, paano kung para kay Jesus, ang blessing ay yung hindi natin madalas napapansin? Kasi ang napapansin lang nating blessing yung, ay, ang ganda ng trabaho ko, ay, na-promote ako, ay, gumaling ako, ay, ganito. Puro yung maganda. Pero ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin, paano kung yung pagpapala sa Panginoon ay yung mga bagay sa buhay mo na hindi mo napapansin. Or marahil, hindi tayo aware, pagpapala pala yun. No? May mga ganun, sorry, hindi ko alam, blessing pala yun. Diba? Paano yung mga bagay na, halimbawa, pagluluksa? Ang pagluluksa ba ay, karaniwan kasi pag ginamit natin yung salitang pagluluksa, akala natin pagka namatayan lang. Pwedeng nagluluksa ka sa na walang relasyon. Pwede kang nagluluksa sa new beginning. Pwede kang nagluluksa sa pagbabago ng buhay mo. O kaya naman, pagpapala ba sa Panginoon yung minsan feeling mo spiritually empty ka? Parang wala, parang di ko maramdaman si Lord. Pagpapala kayang matuturing yun. Or kaya yung mga pinupuksa. Ayan. O yung mga madalas nakakaranas ng panghusga ng kapwa. Marahil ba sa Diyos, pwede kayang pagpapala yun? Mga inaapi, hinuhusgahan? Paano yung mga to, kung paano itong mga bagay na to, kung ang totoong kahulugan ng pagpapala, para sa Lord pagpapala yun? Paano kung yung mga bagay na kinasasakit mo ngayon, yun ang tunay na pagpapala sa kalangitan? Kasi di ba sa atin, parang pagka nga blessed, comfort. Di ba? Pag blessed, joyful. Pag blessed, happy-happy lang. Di ba? Ngayong umaga po, ang pagbubulay-bulayan nating salita ng Panginoon ay ang isa sa mga katuruan niya sa kanyang disipulo na makikita po natin sa Matthew 5, verses 1 to 12. So, when Jesus sat down on the mountainside, sa Matthew 5, He opened His mouth and redefined blessing. So, iniisip ko, baka sa panahon nila, yun nga, baka ang mga disciple din ni Jesus, ang tingin nila, ang blessing ay maganda lang. Ano? Pero nung inopen ni Jesus yung mouth niya, nag-share siya, nire-define niya yung pagpapala sa mga disipulo niya, ang lahat ay nakinig. So, we may discover that the life we've been chasing is not the life He's calling bliss. Pwede nating makita sa katuruan na to na sa matagal na panahon na marahil ang iniisip nating pagpapala hindi lang talaga yun. No? So, if you have your Bible with you, can you please open it on Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Ang katuruan po na ito ay na tinatawag sa Bible na Beatitudes, no? So, bigyan po natin ng kahulugan. Ano ba itong Beatitude? It is from the Latin word meaning blessedness or supreme happiness. Talagang parang, kasi sa mundo, ang pagiging blessed sa atin, conditional. Ay, nabili akong lupa, ang saya. Ay, may nabili akong sasakyan, ang saya. Ay, may nabili akong ka-Valentine date. Happy Valentine's, everyone! Happy Valentine's po sa inyo. The supreme happiness, yun po ang ibig sabihin ng Beatitude. So, sige po, basahin po natin. This is the instruction to the Sermon of the Mount. So, verse 5, Now when Jesus saw the crowds, He went up on the mountainside. Babasahin ko po, medyo maliit, sorry. And sat down. His disciple came to Him and began to teach them. Ito po yung Beatitude, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is kingdom of heaven. Verse 11, Blessed are you when people insult you. Pagpapala pala yun, pag iniinsulto ka. Persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga na ito. Thank you for bringing us here together. As we meditate on your word, dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka po sa bawat isa. Open our hearts as we listen to you. And dalangin ko, Panginoon, ang oras na to ay sama-sama naming maging kapahingahan sa presensya mo. Bless your people, bless your word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So last week po, ang pinag-usapan natin ay the call. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may mga kumuusap sa akin tumugon sa call. Hanggang kaninang umaga po may kumausap sa akin. Sabi niya, PM, hindi ko alam kung anong gagawin pero gusto kong maglingkod. Hindi ako masayang nakaupo lang. I want to serve the Lord. Hindi ko alam kung saan. Pero ang gusto ko lang, ang sigurado lang ako, susunod ako. So na-realize ko, ito yung word last week the call. And praise God, after a week, talagang may kinausap si Lord at tumugon, no? Salamat sa Panginoon sa obedience na yon. And the sequel of that preaching today ay entitled, The Call to a Transformed Life. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Last week we talked about the call, and then this morning the call to a transformed life. Una po, bigyan natin kahulugan, ano ba yung transform? Pag sinabing transform means to change completely, especially in a way that improves or renews something from inside out. No? Sinasabi ko po to sa mga disciples ko pagka binago ka ng Lord, hindi pwedeng hindi mapapansin ng tao yun. 'Di ba? Pag may wag na yung spiritual, yun nga lang kaibigan mo nagpagupit Nagpagupit ka? Tatanungin mo pa, halata, may lashes ka? Nagpa-lashes ka? Di ba ganun? O kaya, nagpaano ka? Ang ganda ng, lagi tayong may napapansin, no? So, naniniwala ako, when we talk about transform, lalo sa pagkatao, nakikita siya. Hindi lang sa labas, bagkos sa loob, no? So, ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, church, sino dito ang gusto ng magandang buhay? Taas kamay. Ayan. Gusto ng magandang buhay pero tamad, itaas ang kamay. Sino dito ang gusto ng magandang buhay? Taas kamay. Ayan, nabawasan na yung tamad. Okay. So, o kaya naman, sa buhay na meron ka ngayon, marahil sa'yo maganda na yan. Pero may igaganda pa yan. Kay Kristo. Okay? Kay Jesus, yung buhay na meron ka ngayon, hindi, feeling ko, yung mga tao kasi walang kakontentuhan, no? Unat, gustong magpakulot. Maikse, gustong magpahaba. Payat, gustong magpataba. Mataba, gustong magpapayat, no? Madami akong kilalang ganong tao, and I do believe kayo din, may mga ganon din kayong kilala. Ito po ang magandang balita na nais kong ipahayag sa inyo ngayong umaga. Kung ano man ang buhay na pinapangarap mo o ginugusto mo, sa Panginoon may pag-asa. Amen. Amen. We declare that in the name of Jesus. Sa Panginoon palagi tayong may pwedeng tanawing pag-asa. Yung akala mo, ay wala na to, hanggang dito na lang ako. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sa Lord laging may bagong pwedeng mangyari. No? Pero ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, naniniwala ka ba dun? Kasi it is by faith that you will believe that God is able to do miraculous things in your life. Diba? So, ako personally, lagi kong testimony yan. Kada may taong nakakapansin na, uy, ganito, si Lord yun. Si Lord talaga. Yung pagpasa ko, si Lord talaga yun. Yung MNB, si Lord talaga yun. Yung ganito, si Lord talaga yun. Si Lord lahat. And for this morning, I just declare, church, God's fresh anointing of hope and faith to us. Amen. Sa maririnig nating salita ngayong umaga, madali kasing sabihin pero naniniwala ako right this moment, nakaupo kayo dyan. The Lord is speaking to you right now. Makinig po kayong mabuti sa sasabihin ng Diyos. Paano nga ba magsimula? Ano nga ba ang dapat gawin? Kasi 'di ba, parang gusto natin ng transformation, pero yung mga bagay na dapat alam natin,
ano yun? Diba? Gusto ko ng transformation, parang ganito, gusto ko magluto ng sinigang. Ano bang recados? Paano ba iluto? So, kailangan alamin mo, may proseso, diba? Ganon din sa transformation. Kung gusto natin ng transform na buhay, kung gusto natin ng pagbabago, ano ba yung dapat malinaw na alam natin? As we meditate the word transformed life, let me share with you 3 points of truth that we must know, or the things that we need to know. Point number 1. A transformed life is to a transformed heart. Amen. Ang nabagong buhay ay isang pagbabagong puso. Hindi ka pwedeng magsabi na nagbago ka, pero yung puso mo kadudumi. Ano? Balikan po natin yung verse 3 to 6. Blessed, sige, in-highlight ko po yung kingdom of heaven will be comforted, inherit the earth, will be filled. Yung 4 na yan, ang ganda pakinggan kasi yun yung gusto nating maabot. Di ba? Pero kasi may condition, ano yung, or hindi naman condition, yung mga bagay na pwede mong pagdaanan muna bago mo maabot yung kingdom of heaven, bago ka ma-comfort, bago ka mag-inherit ng earth, bago ka mapuspos, ano yung mga bagay na pwede mong maranasan? Ayun no, poor in spirit, mourn, meek, hunger and thirst for righteousness. So, malinaw, di ba, na parang bago ka talaga mapagpala, may sakit. Sabihin mo sa katabi mo, kasama yung sakit. Sabihin nyo, kayo naman, kasama yung sakit. Okay, kasama yung sakit. Ito pong mga verses na to sa Matthew 5, verse 3 to 6. Ito po ay nangungusap patungkol sa inner condition natin bago ang Panginoon. Kasi ang tao nga, nature natin na gusto natin, sarap na lang. Gusto mong pumayat, ayaw mong mag-workout, kain ka ng kain, di ba? Gusto mo ng ganito, para sa sarili ko po yun. Kasi lagi akong ganito. Gusto ko mag-workout, pero masarap din kumain. Pero di ba, may mga bagay tayong pagdadaanan talaga bago natin maabot yung kingdom of heaven, will be comforted, inherit the earth, will be filled. Isa-isahin ko po sa inyo, yung poor in the spirit. It is about recognizing our spiritual bankruptcy. Yung tipong gusto kong bumain pero hindi ko magawa. Okay? Or kaya yung parang nananalangin lang tayo pag talagang may mamamatay na, may sakit, talagang kailangan, Lord, pagkalin niyo siya. Di ba? Parang conditional tayo eh. Nature nating tao yun eh. Na parang nananalangin lang tayo pag talagang intense na yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero pag so-so ka lang, basta mo ikaskas. Parang, pwede ba yun? Pwede ba yun? Like, ako, natatawa ako kasi dati ganoon din ang relationship ko kay Jesus. Pag in pain lang ako, pagka lang hindi ako masaya, gano'n. Poor in spirit, those who mourn, grieving over sin. Diba? Alam mong mali, pero pilit mong ginagawa, baka naman okay na to kay Lord, baka naman. Meron akong isang testimony, ibang tao siya. Sobrang nakaka-bless kasi ngayon, nararanasan niya yung grace ng Lord sa buhay niya. Kasi for the first time, natuto siyang isurrender kay Lord yung isang aspeto ng buhay niya na ang tagal-tagal na niyang hindi nasusurrender. Parang sa buhay niya, lahat binigay niya kay Lord, pero yung isa na yon yung love life. Parang ang dating, yung love life sa akin lang to. Pero Lord, you can touch everything. Pero pag love life, ako masusunod. O, edi siya nasusunod. Ang ending may luha palagi. May luha palagi. Kasi nga, we do not let God be the, driver of our life. So, nag-grieve tayo over sin. Normal yon. Surrendering control to God. Yung feeling meekness natin na parang, ay Lord, di ko talaga kaya to, kailangan kita. It's really an act of humility, church, that you really know na hindi ko kaya to eh. Okay lang manghingi ng tulong. Okay lang manghingi ng panalangin. How about yung hunger and thirst for righteousness? We are craving what is right before the Lord. Ang hirap kasi maging mabuti. Diba? Sinasabi ko to sa inyo kahit last week pa, hindi po porket ako ang nasa harap ninyo, napaka-perfect naman yung PM, talagang hindi nagkakamali. Hindi po. Lahat po tayo nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Wala po tayong maipagmamalaki na akala mo, ay naglilingkod ako sa sound system, so wala akong kasalanan. Hindi ako nagkakamali. Hindi po. No? But the whole point of this is that a transformed life is to a transformed heart. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa puso natin. Bago baguhin ng Diyos ang pinagdadaanan mo, binabago ng Diyos ang posture mo at nagsisimula siya sa puso. Okay?
Happy Valentine's. Ang puso mo ba ay kamusta? Para ba yan sa Panginoon? The kingdom belongs to those who know they need Him. Ang kalangitan, ang presensya ng Panginoon ay nabibilang dun sa taong alam sambitin. Lord, kailangan kita. Lord, hindi ko kaya to. Kailangan kita. You know, brokenness before God is not weakness. Ang pagiging durog sa harap ng Panginoon ay hindi kahinaan. Church, it is the doorway to a wonderful blessing. Pag ikaw, inamin mo sa Lord na, Lord, nahirapan ako, di ko, makikita mo, tutulong talaga siya. Magugulat ka kasi tumutulong talaga siya. Yung mga favors along your way, nakalaan yan sa'yo. Yung mga miracles, yung mga breakthrough, nakalaan yan para sa'yo. Bakit ko sinasabing nakalaan? Pangako ng Diyos yun eh. Eh, ang Diyos pag nangako, hindi naman napapako. Siya lang yung napako. Pero yung pangako niya, hindi napapako yun. Kasi di ba ang tao, minsan, ano tayo eh, kumbaga parang, alam ko na yan. Narinig ko na yung sinabi, ganyan po talaga yan po, napakasinungaling talaga. Pag may sinabi yan, hindi totoo. May ganun tayong taong marahil kilala natin na pag may sinabi, meron na tayong touch of, baka naman hindi totoo. Pero ang Lord, pag ang Lord ang merong sabi sa'yo, tutuparin niya yun. Ba't ganun? Parang, alam ko na yun, pero bakit wala pa? Ito, sagot. Wala pa. Sabi mo, PM, ang Lord, pag may pinangako, ba't sabi niya, abundance? Ba't hindi naman abundance yung nararanasan ko ngayon? May binabago ang Diyos sa'yo, sa atin. Lagi pong may tinuturo ang Panginoon. Lagi kong sinasabi sa disciples ko, if there are things na pinagdadaanan niyo sa buhay, dalawa lang, huwag na tayo magtanong, Lord, bakit? Ba't ako? Pwede naman siya ganito, bakit ako? Graduate na tayo sa ganun. Ang tanungan na ngayon ganito, Lord, sa pinagdadaanan ko na to, anong tinuturo mo sa akin? Pangalawa, anong binabago mo sa akin? Kahit sabihin mong hindi ikaw ang may kasalanan, ang nagsimula yung isa, wala akong ginagawa, sa akin may binabago. Oo, paano mo i-handle yung sitwasyon na yan? Oo, paano ka kikibo sa ganyang inaapi ka? Anong gagawin mo? I-post mo sa Facebook? Siyempre hindi, di ba? Hindi tayo ganon, okay? We learn how to manage our emotions. Brokenness before God is not weakness. Hindi kasi pwedeng puro yung kaya ko na to, okay naman, di ba? Hindi pwedeng gusto mo ng pagbabago pero ayaw mong magbago ang puso mo. Or hindi mo at all ginugustong ayusin to. Alam nyo, madalas sa buhay natin, it starts with desire to really change. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may nakausap akong tao na lumapit siya sa akin. Hindi daw niya alam kung saan, pero ang alam lang daw niya, gusto niyang maglingkod. Sabi ko sa kanya, alam mo na gusto ko tang i-congratulate kasi sa madaming pagkakataon, ang pagsunod sa Panginoon ay nagsisimula sa 3 letra lang. Yes. Diba? Yes, Lord. Yes. Diba? Yung kung paano yung process noon, bahala na si Lord doon. Basta ikaw, nag-yes ka. No? And, you know, we can also pray for a changed heart. Yung gusto mo, pero hindi mo kayang gawin, we can also pray for it. And that reminds me of the word in Proverbs chapter 4 verse 23. It says there, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, malaking kahulugan yan or malaking parte dyan yung pusong meron ka. The heart is a source of the life and behavior that we have in. Diba? Ako, pagka may pinupuri akong ano, yung buti ng puso mo, salamat, napakabuti mo, gano'n. Yung mga hindi ka naman, pwede namang hindi ka tulungan, pero pinili kang tulungan, no? Ano pa? Sa Luke chapter 6 verse 45, ato makarinig nyo na to. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Your life reveals your heart. Kung anong naiisip mo, bago mo maisip yan, bago mo sabihin yan, naging kaibuturan muna yan ng puso mo. Okay? I want everybody to be reminded that God does not start with your habits. Hindi nagsisimula ang Diyos sa habits mo. He starts with your heart. Okay? Sabihin mo, sa puso ko.
Hindi sa puso ng katabi mo, sa puso mo. Kahit mag-asawa hindi magbabago kasi nagbago siya. Magbabago kasi nagbago ka. Pag nagbago ka, tsaka siya magbabago. Pwedeng ganun no? But it's always from the heart. He starts with your heart, and when the heart changes, the life follows. Magtataka kayo, parang ang ganda na ng buhay natin. Nagbago kasi puso mo Di ba? When we want a transformed life, it starts with the heart. A transformed life is to a transformed heart. Point number 2. A transformed life is to a transformed character. Praise God. Ang nabagong buhay ay isang pagbabagong karakter. Hindi pwedeng nagbago puso mo pero ang karakter mo ganyan pa din. Hindi totoo yon. Pag nagbago ang puso mo, magbabago din ang karakter mo. Ano pong sinasabi sa verse 7 to 9? Sabi doon, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. I-highlight ko ulit. Will see God, and then will be called children of God. Again, ito na naman, may kondisyon na naman bago natin maramdaman yung habag, bago makita ang Diyos, bago tayo tawagin anak ng Diyos. Ano muna? Merciful, pure in heart, peacemakers. Okay? Merciful, giving what we have received. We have the heart to share the blessing because we are also receiving it. Parang nabasa ko nga po sa isang libro last week na parang, actually narinig ko na rin to before, na parang makakapagpatawad ka lang pag alam mo yung pakiramdam na pinatawad ka. The same goes with us, na parang matututo lang tayong magbigay pagka may nagbigay din sa atin. We are able to share. Sabi nga ng mga bata, sharing is caring. Okay? Be merciful. Pure in heart, integrity within. Meron tayong isang salita, no? Obviously, yung pagiging or yung pagkakaroon ng character as a peacemaker, actively bringing reconciliation. Nung bata ako, I am actively bringing tribulation. Kasi, nung bata ako, ang saya, hindi ko talaga alam, maibahagi ko lang po. Nung bata ako, masaya ako pag may nag-aaway. Ay talaga, di ko akalain mo tatawagin ako ng word magpastor. Masaya ako pag may nag-aaway. Tapos naalala ko pa dati, nandito yung pinsan ko, naka-life group ko dati, si Wheezy. Dati yan, mayroon akong sisira ang isa, sabi ni Jana, ganito ka to. Pero hindi talaga sinabi ni Jana yun. Sabi ko naman kay Jana, sabi ni Wheezy, alam mo ba, ganito ka. Pero hindi talaga totoo. Pero hindi ko alam, nung mga panahon na yun, nag-church na ako noon. So sabi ko, possible pala yung nag-a-attend ka lang pero hindi ka nagpapabago ng buhay sa Panginoon. Kasi ang totoong gusto ng pagbabago, you are actively bringing reconciliation. Kahit anong gusot, pag-usapan natin yan. Sabi ko nga sa life group ko this week, we listen, we judge, and we love. Pero biruan lang po namin yun. So we are actively having the desire na puso na magbigay ng reconciliation sa kahit na anong aspeto meron tayo. When the heart is changed, relationships are changed. Yung grasya na natatanggap natin, grasya na natatanggap ng iba because of you. Grace received becomes grace extended. Diba? Kaya yung mga tao pag pinupuri ka, ang ano naman ito, parang sa'yo normal lang, wala lang yun. Pero sa kanila it means a lot. No? Meron akong isang bagay na kinalungkot this week. Meron akong kakilala. Sabi niya sa akin, na-overwhelm daw siya sa pinapakita kong kindness sa kanya. Kasi sabi niya, hindi daw siya sanay maka-encounter ng tao na hindi mabuti. Parang gusto ko namang dumapa nun sa lungkot na, grabe, parang nasabi niya yung hindi ako sanay na may mabuting tao sa akin. Or in general, hindi ako sanay na may mabuting tao. And sabi ko, grabe, nung sinabi niya sa akin yon, mas na-intensify yung heart ko to really bring hope to people. Kasi it's really a big message to see
that people needs Christ today. Hindi ko, naniniwala ako kayo, nararamdaman nyo yan, nakikita nyo yan, what's going on in our country, what's going on in our government, what's going on with the people that we love, whatever it is na pinagdadaanan ng buhay natin ngayon. Marahil buhay natin or buhay ng iba, isa lang ang ibig sabihin yan, the world needs Christ. Naniniwala po ba kayo doon? The world needs Christ. You can't encounter the mercy of God and remains the same. Hindi mo pwedeng sabihin na na-encounter ko yung habag ng Diyos pero ganun ka pa din, wala kang habag sa iba. Hindi pwede yon. We must be God's reflection as much as possible. Diba? Yung tipong naglalakad ka lang, may nabe-bless na, nginitian mo lang, umorder ka lang ng kape, nakapag-declare ka pa ng blessing. Madalas nangyayari po sa akin yon. Pagka lumalabas ako, God bless you, thank you po, ganyan. Ngingiti sila. Hindi mo alam anong pinagdadaanan ng waiter na yun eh. Diba? Tapos yung hihingi ka ng pabor, sir, excuse me po, pwede po makahingi ng water po, please. Thank you po, God bless you. You are declaring and, reflecting who Christ is sa buhay natin. This point that talks about a transformed life is to a transformed character. It reminds me of James chapter 1 verse 22. Sabi dito, be doers of the word and not hearers only. Gawin mong action, isabuhay mo yung salita ng Diyos. Hindi yung nakikinig ka lang. Paglabas mo ng Hope Church, wala na. Naalala ko kay Coach Glenn, isa sa natutunan ko sa kanya, ang tunay daw na patunay na nag-church ka ay sa labas ng church. Sabi ko, oo nga, no. Kasi syempre pag nasa church ka, hello, musta? Paglabas, talagang nagtatransform din ang mukha. Talagang, wag mo akong kausapin, nagugutom ako, masama ang dugo ko ngayon. No. Talagang may automatic face card si Lola mo, ano. Pero ang tunay na nag-church ay makikita sa labas ng church. Genuine change is seen in conduct, not just in confession. Nakikita yun sa buhay nating lahat, no? Siguro isang masasabi kong saksi sa pagbabago ko din talaga yung pinsan ko, ito si Diana, si Wizzy, kasi talagang nagkasama-sama kami na ako talaga nasa kadiliman pa. Talagang napakadilim. Talagang laging gusto ng hasik ng lagim. Talagang nagsa-cell group ako na kasi gusto ko may mag-away. Tignan ko na kung talagang totoo yung as the word is, sharp. Pero talagang nagbabago ng puso ang Panginoon. Ano pang sinasabi? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Be holy in your conduct. Be holy in all your conduct. Holiness is not occasional behavior. Hindi siya parang ngayon festa lang. Happy festa, tay-tay. Holiness is not occasional behavior. It is a consistent character. Hindi ka pwedeng yung pagiging banal sa'yo. Kasi alam nyo ngayon, nakakalungkot. Pag sinabing banal, parang off. Pero di ba dapat nabubuhay tayo sa kabanalan? Kasi halimbawa, may ginawa kang very banal di ba dapat banal naman talaga tayo lahat? Bakit parang ang mundo ngayon, di ba pa nahihiya pag nag-God bless kayo, tapos may mamumuksa sa'yo, Nox, God bless, di ka ganyan dati. I'm a changed person, girl. I'm in a changed heart and character because I am transformed. Diba? So, alam ko, nakaka-encounter din kayo na pag may mag-share ka sa Facebook ng verse or whatsoever, pupunahin pa ng tao na parang, yes, banal. Talaga namang ako pinupurso ko talagang maging banal, sinisikap ko. Dapat lahat tayo ganun. Kasi yun ang nakalagay sa James 1 eh. Be doers, not hearers. 1 Peter, be holy in all our conduct, no? Hindi siya nakikita sa sa okasyon lang. Feb 8, tara, opening ng Hope Church. Kailangan banal-banal tayo doon, ganyan. Sa susunod, next na ulit ako. It is in our innate character. Lahat tayo may talento, Nabasa ko to sa isang libro, tuwang-tuwa ako. Ito yung sabi, talent can open doors.
Siyempre, may mga trabaho tayong lahat, no? So, talent yan. Yung iba rito nag-aaral. Talent yan. Binigay yan ng Lord sa atin. Talent can bring or can open doors. But, characters keeps them open. Kaya di ba may mga tao, ba't ka naaalis sa trabaho? Ba't ka umaalis dyan? Di ba? Di ko gusto yung boss ko eh. Di ba? May ganun. Pangit ng ugali ng boss ko eh. Talent can open doors, but character keeps them open. Gifts may attract people, but characters proves who Christ is. Pwedeng sa regalong meron ka, yung galing ni anong tumugtog, galing ni ganitong pumindot ng laptop. Ang galing nitong ang galing. Lahat merong pwedeng papuri ng talento natin. But then, church, yung character mo, it proves who God is. Sa church, ang okay-okay mo, pero sa labas, talaga naman, ang mag-uugali, kitang-kita. Diba? We must desire living a life having a character that is holy before the Lord. Sa Panginoon lang. And last point, a changed life is to a response to suffering. Ang nabagong buhay ay tugon sa pagdurusa. Nung ginagawa ko po kasi itong sermon na to, ako natatawa kay Lord. Sabi ko, Lord, talaga ako na-remind na ang suffering biblical. Kahit hindi mo gusto talaga, na parang, kasi diba, lagi na namin, minsan nagsasawa na ako magkwento sa mga kaibigan ko kasi laging may unos, laging may pinagdadaanan. Kasama pala talaga yun. Kasama pala talaga yun. A changed life is to a response to suffering. Pagka totoong nabago ang buhay mo, makikita ng tao paano ka tumugon sa mga pagdurusang pinagdadaanan mo o sa mga problema na pinagdadaanan mo. Diba? Verse 10 to 12, ano pong sinasabi doon? Blessed are those who are ito babasahin ko to lahat kasi very clear to eh. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Yan yung mga namumuksa, banal. Yes, kasama siya. For there is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you. May namamaliit sa'yo, may namumutya sa'yo. Persecute you and falsely say all kinds of evil. Minumura ka, kasama yon against you because of me. Verse 12, ito yung good news. Rejoice and be glad. Ano yung rejoice? Sumayaw, sumayaw. Okay? So, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Naalala ko to, lahat naman tayo mamamatay. Hindi ko alam kung ready tayong lahat. Ako ready ako. And, naisip ko lagi, pag nakaharap ko si Jesus, hindi naman siya yung magtatanong, kailan ka ilang araw ka nagsimba, ilang araw kang nagpray, gaano kadalas kang magpray. Palagay ko ang itatanong ng Lord, nung nandun ka sa lupa, anong nagawa mo para sa akin? Kamusta yun? Kamusta ang training ground, no? Kasi great is your reward in heaven. So, ibig sabihin, ang reward nasa langit. Kung meron kang tinatamasang reward dito, favor ng Lord yan. Kung may natatamasa kang pagpapala dito ngayon, kagaya ng tanong ko kanina, biyaya ng Diyos yan. Pero yung malupit na biyaya, wala pa dito yun, nasa heaven pa yun. So, kung meron kang pinagdadaanan at pagdadaanan pa, take heart, church. Take heart. Because a transformed life is to a positive response to a suffering. For in the same way, they persecuted the prophets, they were before you. Malinaw na malinaw, Ito pong verse na to ay nagbibigay kahulugan sa isang buhay na binago ng Diyos na marunong mag-handle ng mga kaguluhan sa buhay niya. Kung paano ka umatake sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Persecuted for righteousness' sake, condemned and falsely accused because of Christ. Paano ka aatake dyan? Naniniwala ko lahat tayo may mga pinagdadaanan sa buhay natin.
si ano sabi ganito, hindi naman totoo. Sinisiraan ako, ginaganto ako, ginaganyan ako. Okay lang yan. Alam mo, ang mahalaga, hindi ikaw ang naninira. Amen ba yun? Diba? Minumura ko, okay lang. At least hindi ikaw ang nagmumura. Ako lagi ako nagpapasalamat pag may mga taong alam kong gumawa sa akin ng hindi maganda. Lagi ko din itong tinuturo sa life group ko. Importante hindi ikaw. Yung okay lang na ikaw ang ginaganon, basta hindi ikaw ang nanggaganon. Nakuha niyo yun? Diba? Okay lang na ikaw ang ginaganon, kesa ikaw ang nanggaganon. Praise God for that truth na hindi lahat makokontrol natin eh. Pero ang makokontrol mo ano? Sarili mo. Sarili mo. Ang makokontrol mo, sarili mo. Paano ka aatake sa pinagdadaanan mo na yan, di ba? So, a changed life values eternal reward over temporary approval. Madaming ang kampi sa'yo dito, mali ka naman, eh pagdating sa langit, ano ka? Mali. Di ba? So, ang totoong nagbago ng buhay, meron tayong nilulook forward na eternal kesa dun sa dito lang, sakto-sakto lang, no? Church, karamihan sa inyo dito, kilala na si Jesus matagal na, ano. Pero, again, I'd like to share with you that you don't measure faithfulness by comfort. Hindi mo din pwedeng kilalanin ng Diyos lang pag komportable buhay mo. Tapos pag hindi komportable, palagay mo ang Diyos, tutulog-tulog. Or kaya wala siyang paki sa'yo, o kaya wala siyang, oh, the Lord is touching your heart right now. There's people here na parang feeling mo, God is not listening to my prayers. No, He's listening. And even right this moment, He's changing your heart. You know, God is not something na walang pake sa buhay mo. Hindi siya ganong Diyos. You don't measure faithfulness by comfort, but by commitment under fire. Ang faithfulness mo at ang faithfulness ng Diyos sa'yo ay nasusukat madalas sa kung paano ka aatake sa panahong puno ka ng pagsubok. Hindi nasusukat ang katapatan sa pamamagitan ng kaginhawahan. Okay? Kung hindi sa paninindigan sa gitna ng apoy ng pagsubok. Eh, ang pagsubok mo ba ngayon, nag-aapoy na, palagay ko hindi pa. Relax ka lang. Relax ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh. Pangako ng Diyos yun. Alam nyo, sa madaming pagkakataon, napakahalaga na ikaw mismo, kilala mo, sino ba tong Diyos na to? Kasi pag kilala mo talaga siya, halimbawa, sige, sino yung may isip mong taong kilala mo? Kahit di magsalita yan, mukha pa lang alam mo pag bad trip yan. Diba? Sa mga may asawa dito, or best friend, diba? Parang kahit magtinginan lang kayo, alam mo na pag yung mata niya nanghuhusga o kaya parang di ko gusto yung pagkain. Inimbitahan ka na lang, hinusgahan pa yung Shanghai. Diba? Parang, or kaya, given na yung, yung pagkain, malamig ka, di ba lang ininan. Inimbitahan ka na lang, nagreklamo ka pa. Nagigets niyo yung sinasabi ko na sa buhay natin, meron tayong mga tao na face-to-face, body language, alam mo na pagka yung, kahit gumanon yan lang kilay niyan, alam mo na ibig sabihin nun. Dapat ganun tayo sa Panginoon eh. Yung pag may pinagdadaanan tayo, alam ko na to. May tinuturo na naman ng Diyos sa akin. Lord, ano na naman to? Parang nung bago po magsimula ang Hope Church, which is last week, parang less than a month, namatayan po ako ng kaibigan, napakabuting kaibigan. And na-blessed ako kasi isa sa disciple ko, sinabi niya sa akin na, ano pa kayang ipaparanas ng Lord bago mag-start ang Hope Church? Kasi bago magsimula ang Hope Church, ay napakadaming fire sa buhay ko. Napakadami talaga na parang, ano ba to Lord, bakit ganito? Parang hindi ko naman nakaka-excite sundin. Tapos naging word nga itong, transformed life is to our response to a suffering. Madalas makikilala natin ang Panginoon kung paano tayo sa panahon ng pagsubok. Kasi nga, conditionally, pag maganda nangyayari, masishake-shake ka ba? Noon hindi. Sitting pretty ka lang. Pero whenever something's going on into your life, talagang, Lord, ang fasting mo, tubig lang. Minsan wala pa. Kasi talagang kailangan mo ng malupit na katubunan. Bakit nangyayari to, no? And that reminds me of Matthew chapter 5 verse 12. Sabi dito, rejoice and be exceedingly glad. Exceedingly.
umaapaw, napapuray, umaapaw na kagalakan. Rejoice and be glad exceedingly, for great is your reward in heaven. Church, nasabihin ako sa inyo, the pain that you are having right now, it's just temporary. Umiiyak ako kasi sinasabi ng Lord sa akin, lahat ng sakit na meron ka, hindi yan habang buhay. Temporary lang yan. The reward of God, yun ang eternal. Whatever pain, di ko alam kung anong pain na meron kayo, but it's not gonna be forever. Temporary lang yun. In Romans chapter 8 verse 18, sabi po doon, the suffering of these present times are not worthy to be compared with the glory. Walang trial today ang makakapagkumpara sa glory ng Diyos bukas. Yung ngayon lang yan, bukas panibagong pagpapala, bukas panibagong pabor, bukas panibagong mirakulo. You know? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Transformation is not proven in comfort. Ang pang ano yun usually pang mundo, dati ano lang yan, ngayon ang buhay niya nasa ano,